Itinuturing na welcome development ng ilang kongresista ang paghahain ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ng unang batch ng mga kaso tungkol sa maanumalyang flood control projects. Panawagan nila kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico umuwi na at sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita, live. Naomi, isa nga siya dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa mga kinasuhan ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Kaya naman, panawagan ng mga kongresista talagang umuwi na siya ng bansa para magpaliwanag. Kapwa ikinalugod ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang pag-usad ng mga reklamo laban sa mga personalidad na idinadawit sa maanumalyang flood control project sa bansa. Kahapon, formal na kasing naghain ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ng unang batch ng mga kaso ukol dito at isa nga sa nakasuhan si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sabi ng Sendanya at San Fernando, patunay lang ito na dapat na talagang umuwi ng bansa si Ko para magpaliwanag. Sa ngalan ng buong House Minority Bloc, nanawagan na rin sila sa dating kasamahan na pakinggan ang boses ng taong bayan at harapin na ang mga alegasyon laban sa kanya. Gate ng manorya, imbes na sa social media mag-post ng video, dapat ay maghain ng affidavit si Ko at panumpaan niya ito. Kung ang problema ay ang kanyang kaligtasan, hinimok din ng minorya mga otoridad na bigyan siya ng kaukulang proteksyon. Kasabay niya nanawagan din ng mga kongresista na sana'y agaran na rin maisabatas ang panukalang magpapalakas sa Independent Commission for Infrastructure o ICI at gagawin itong Independent Commission Against Infrastructure Corruption o ICAIC. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng mga kongresista. Napakahalagang development itong filing ng kaso dahil nakikita natin na maaari na talagang eventually makancel yung passport at makumpel na umuwi si former Representative Zaldico. And we welcome this development. We join the call to urgently enact into law the bill to create the Independent Commission Against Infrastructure Corruption, an independent, non-partisan, and broad-based body to investigate and recommend the prosecution of cases of corruption in the infrastructure projects. Amid the public clamor for transparency and accountability in the ongoing investigations of cases of corruption related to the misuse of funds for flood control and other infrastructure projects, former Representative Zaldico has to come back to the country at the soonest possible time. The Filipino people deserve the whole truth, demand a reckoning, and cry out for justice. Naomi, sa ngayon nga ay patuloy ang panawagan ng iba pang kongresista sa kanilang dating kasamahan na talaga nga umuwi na ng bansa at magharap din ng mga ebidensya ukol sa kanyang mga akusasyon. At Naomi, kanina lamang nga ay iniulat na opisina ni Congressman Paulo Duterte na naghain rin siya ng resolusyon para maimbestigahan nga yung mga akusasyon ni dating Congressman Zaldico. Naomi? Maraming salamat, Mela Lesmoras.